Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo ang maghari nawa sa ating puso at isipan. Kumusta mga igsuon? Greetings na tayo sa malugod na taga-subaybay natin araw-araw. Hintay lang tayo sa mga kapatid natin na manood sa atin. So, nanood sa atin Sir Rook-san. So, sino pa? Hindi ko mabasa yung mga comment ninyo. Si Rowena Kugay nanood sa atin. So, ang daming tao. Ngayon lang ako nakauwi. At dumadaan tayo dun sa exorcism center natin. So, malapit na matapos ang lahat na bubong. Sa August na tayo ilipat dun. So, pumunta ko dun and then sa harap na sa altar yung malapit na matapos. At salamat po. And then, dahan-dahan lang tayo. At makikita ninyo na grabe yung gawa ng Espiritu Santo. Walang makapagpigil po. Okay, Rowena Kugay, Daniel Gonzalez Dayaday Jr. Good evening po, Father Darwin. How are you? Mabuti naman. Si Eldesa Katakutan. Amen. Si Anisha Uro Inuk. Good evening, Father. Good evening din. At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At si Ate Helen Salagusti Maestre watching. Si Nuwa Padar. Si Lario. Amen. Nanood sa atin ngayon si Ezilana Tayaktak. Good evening, Father. Good evening, Pod. Sa greetings muna tayo 2 minutes. At ito yung isi-share ko sa inyo mga kapatid. Kanina po, no? May taga Zamboanga, no, sa Mindanao na bumibisita sa atin. So, last 2001 pa, yung kanyang hindi inaasahan na mga karamdaman. It is beyond reason, unexplainable illness. No, hindi natural po. Alam nyo, meron silang kapitbahay na known na occultista. Known talaga na occultista. Ano yung specific na pagka-occultista nila? Manghiluan. Wakwak. Kaliwat o wakwak. Ungo. No? Ano bang Tagalog sa ano? Ano Tagalog sa hiluan?
I-search muna natin ano ang Tagalog sa hiluan. Hiluan ng tawhana ay mula sa Cebuano. Ang Tagalog maaring isalim, nahilo ang taong ito, nalilito ang taong ito. O hilo is dizzy, physically dizzy. Hindi yung dizzy. Dizzy nahihilo, di ba? Hiluan is hindi ko alam anong exact na Tagalog nito. Nahilo ang tao, nalilito, nahilo, parang physical dizziness. Hindi po ito sa Tagalog, no? Hindi ko alam. Alam ba ninyo yung Tagalog sa hiluan? And then may kaliwat na mga wits, mga ungo. Anong Tagalog sa ungo? Tagalog. Watching from Puerto Princesa, Palawan. Sana po matatag din dito ang CFD. Aswang, multo, ang kaliwat sa aswang, no? Lason. Lason pala. Lasunan, no? Manlalason. Ito. Salamat. Bright pa kayo sa internet, ha? So, yung occult practitioner, yung mga kapitbahay nila, manlalason. Hiluan niya tao. And then, meron ding kaliwat sa, aswang, ungo, no? So, nangyari mga kapatid, itong pamilyang ito ay may namatay sa kanilang family member. At dahil mangunahan siya sa mga may patay, siya yung siya yung ni-request ng pamilya. At yung isa sa family members nila ay nangligaw pala sa kanya. Pero hindi niya sinagot. Hindi sila nagkatuluyan. At kapatid pala itong namatay. So, ang nangyari mga kapatid? Ito yung nangyari mga kapatid. So, nangunahan siya sa nobina sa patay. And after that, pinakain siya. At while kumakain siya, wala pa siyang iniindang karamdaman, mga kapatid. Nung kumakain siya, yung nangligaw sa kanya, may asawa na din. Siya din may asawa na. Dahil hindi sila nagtutuluyan. So, nangyari mga kapatid, sinabihan siya sa kanyang nangligaw, simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Sabi niya, lang siya, yumango lang siya. So, ano nangyari mga kapatid? While kumakain sila, yumango lang siya. At ang nangyari mga kapatid, kinabukasan, alam nyo, hindi na po maganda yung pakiramdam niya. Simula po year 2021, taga Zamboanga po siya. And then pabalik-balik na siya sa hospital. Walang findings. Yung doktor ay nalilito. Walang findings sa doktor mga kapatid. At ang nangyari mga kapatid, na hospital siya. Butot balat na lang siya. At ang nangyari, yung kasama nila sa ward ay albularyo pala. At sinabihan siya, iba yung sakit mo, hindi yung natural. Nahawaan ka ng aswang. Kinabahan siya. Bakit nasabi mo yun? Nahawaan ka. Tingnan mo yung kamay mo. No? Ang itim na. Nangingitim na yung kanyang mga kuko dito banda. Nangingitim na. No? Sinabihan siya sa albularyo, alam mo, tutulungan kita.
Paglabas natin dito, pupuntahan ko yung bahay mo. At magsagawa tayo ng prayer doon. May prayer din sila. So, anong nangyari mga kapatid? Pag uwi niya, at nakalabas na din yung mangkukulam, hindi yan magamot sa doktor, hindi yan natural yung sakit mo. Yung albularyo, nagkasakit din. Yung sakit mo, hindi galing sa tao yan. Galing yan sa masamang espiritu. Galing yan, hinawaan ka ng aswang, at then, nabiktima ka sa manlalason, at doon na-connect niya. No? Simula na nangunguna siya sa nobina sa patay, at simula na sinabihan siya sa nangliligaw sa kanya, simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Yun ang na-trace niya. Dahil known talaga na aswang, known talaga na manglalason yung nangliligaw sa kanya. So, anong nangyari mga kapatid? Pinuntahan siya sa albularyo doon. Merong nilibing sa kanilang four corners, nagkatay sila ng hayop. And then yung dugo ay inaalay nila sa mga espiritu. And then sabi niya, huwag kayong mag-alala dahil may bibigay ako sa inyo at may iniiwan ako na sigbin. Sigbin. Yung iniiwan niya, sigbin para protektahan ka. At doon, nag-improve talaga yung kalagayan niya. Itong babaeng ito. At dahil nakikinig siya lagi sa ating programa, doon nakatikay siya dito sa ating ginagawa. From time to time, nakatikay siya. So, nagsuot na siya ng habak at palagi na yung mga albularyo, asawa ng albularyo, nandun na sa bahay, doon na matutulog, close na sila. And then, alam nyo, kahit nag-improve yung kalagayan niya, iba pa rin yung pakiramdam niya. So, nag-decide sila, nagpaalam siya sa mga albularyo na pupunta ako ni Father Darwin, okay lang. Noong unang pagpaalam niya, pupunta ako kay Father, okay lang. Ngayon, na-decidido na sila pupunta talaga. Sabi, wag na lang kayong pupunta doon. No. Pinigil sila ng faith healer. Wag na lang kayong pupunta. Gagastos pa kayo. Sabi niya, hindi nila pinaalam na. No? So, pagpunta nila dito, hindi na nila pinaalam sa albularyo. Alam nyo, mga kapatid, kanina, so, binigbigyan natin siya ng form, and then nag-fill up sila. After sa pag-fill up nila, binasa ko yung kanilang history. Alam nyo, mga kapatid, nag-react talaga siya. Nag-react. No? Nakita ng kanyang anak na dalagita, nag-react. Sumigaw. Hindi niya maintindihan yung kanyang tiyan. Binagyan natin ng stola, binagyan natin ng sacramentals, oil, water, and then the cross na may mga relics sa mga santo. Sumigaw siya. And then umiyak. Umiyak ng umiyak. No? Kanina pa po yan. Bago po yan na pasyente. And then, sinabihan ko siya, dahil nag-pray ako sa kanya, almost 1 hour, sa sunod na araw, meron pa akong ipagawa nila. And then, this coming Sunday, dahil uuwi sila sa Zamboanga, this coming August, dadalhin na niyo yung asawa niya. Gusto ko na ma-educate yung asawa niya. And then, yung mga occult objects na galing sa albularyo, ay ma-break natin. Ipadala natin or ipadala nila dito sa atin para ma-renounce natin yung proper disposal. Meron po tayo niyan. Ang simbahan meron po niyan. No?
So, patuloy pa tayo. And then sabi niya, gumaan na yung pakiramdam niya. Pero sabi ko sa kanya, hindi yan sapat. Hindi yan ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante, yung buong pamilya magkaisa na sa devotion, magkaisa na sa ating pag-increase, sa ating knowledge about our church, the beauty of the truth of our faith. Magkaisa na tayo sa pagsiwalat sa magandang balita. At tungtuwa po itong babaeng ito dahil only the truth shall set us free. Tuwang-tuwa po, pati na-empower po sila sa katotohanan na all priests are healers. Hindi na kailangan gagamit pa ng mga amulets, hindi na kailangan gagamit pa ng mga, because the sacraments is greater than that. Confession, kanina kasama natin yung tatlong pari, Father Skelton, Father Ilodtuhan, si Father Arnold Baura, at meron din tayong bisita na pari, si Father, anong pangalan ni Father Anero, kanina, no? Kanina, pangalan ni Father, nakalimutan ko sa pangalan ni Father Antiro, yung apelyido niya wala dito, no? Salamat, Father, sa pagbisita mo sa amin. At salamat din tayo ni Jewel Pizon. Maayong gabi, Father, tanaw imo live diri sa Barangay Punong Bato, Leyte. Nagpadala siya natin sa 50 stars. Pwede ba magmasok company na mo, di ba daw mahal imong bayad, Father? Si John Deal, no? O na, hindi na ako magmisa sa labas, kapatid, dahil narami po yung schedule ko dito sa loob ng sa loob po ng office natin. Dito lang tayo sa parokya. Kung meron man next year na, okay. At magmimisa lang ko doon na kayo, wala na yun, gasoline allowance lang po yun, John Deal, no? So, contact lang kayo sa pinakamalapit na pari ninyo po, pinakamalapit na pari sa kumpanya ninyo, okay? The same master po, the same master din yun, no? Pwede po ba magpatulong ng